Kapag humahawak ng panulat, kailangang matatag ang kamay. Ituwid ang likod. Kung mali ang lakas ng pagpindot, ang mga isinusulat mo ay magiging mali rin sa hinaharap. Pailis. Pababa, pababa, asawa. Tingnan mo, tama ba ang pagkakasulat ko nito? Oo. Ang talino mo. Ikaw ang unang asawa ko, na pumuri sa katalinuhan ko. Goro, Yoyo, tulog ka na ba? Ang babaeng ito ay talagang kaakit-akit. Asawa, pinakuluan ka ng gamot ni ina. Inumin mo habang mainit pa. Asawa, sabi ni ina, pumunta tayo bukas sa bayan. Maghanap ng doktor para magpatingin. Tingnan kung pwedeng palitan ang Race Eta. Yoyo, siguro. Simula nang dumating ka bilang nabiyang pampaswerte, pakiramdam ko, hindi ko na kailangang uminom ng gamot. Asawa, bakit ka ganyan magsalita? Ang gamot mo araw-araw ay hindi pwedeng mawalan. Ang gastusin ng pamilya sa isang taon, ay 6 hanggang 7 bahagi ay napupunta sa kanya. Ngayon, dahil kay ina, payapa ang pamilya. Kung magpapatuloy ito, baka hindi nakakayanin. Kailangan pa rin magkaroon ng sariling hanap buhay. Yoyo. Gabi na. Kailangan nang magpahinga. Oo. Ang bango naman. Asawa. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga guro. Ako po ay mula sa batch 25. Nagtapos sa kursong marketing. Ako si Lin Shuiyao. Ang pamagat ng aking thesis ay, batay sa mga produktong high-end na abot kaya, isang pag-aaral sa mga estratehiya ng tumpak na marketing. Narito ang detalyadong paliwanag. Ang unang hakbang ng produkto sa pagpasok sa merkado, ay ang pagtatatag ng pagkilala sa tatak, at ang pag-angkla sa presyo sa merkado. Halimbawa, Hermes. Mahal kong asawa, sabihin mo, bakit ang mga eksena sa panaginip ay napakalinaw? Anong klaseng panaginip ang napanaginipan mo? Ang mga tao sa panaginip ay nakasuot ng kakaiba ang anyo. Ang mga sinasabi nila ay kakaiba rin. Ngunit palagi kong nararamdaman na ang mga tao sa panaginip ay parang ako mismo. Baka nanaginip ka ng malinaw na panaginip. Malinaw na panaginip. Totoo bang panaginip iyon? Ang mga tao sa panaginip kagabi ay talagang kakaiba ang suot, ngunit tila sila ay nagtuturo kung paano magnegosyo. Mahal kong asawa, mag-ingat ka. Hindi ba iyon si Goro ng pamilya Cheng? Sino iyon? Mukhang hindi pamilyar. Siya ang ikinasal noong nakaraang mga araw. Ang nahimatay na iyon. Hindi ba iyon ay isang may sakit? Paano siya ngayon nakakalabas ng normal? Kaya kayo, ang bibig ninyo ay walang preno. Ngayon, nagulat kayo, hindi ba? Mahal, alis na tayo. Batang utusan. Ito, Cheng. Ginoong Cheng. Bakit ka bumalik? Ang katawan ng asawa ko ay gumaling na ng husto. Pumunta kami para magpalit ng Race Eta. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi. Ang klinikang ito ay talagang may malasakit ang mga manggagamot. Kahit ang nauutal ay tinatanggap bilang batang utusan. Buhay pa rin pala siya. Ikaw naman, paano ka magsalita? Guro, dumating si Goro ng pamilya Cheng. Walang problema. Dahan-dahan lang. Goro, ikaw nga talaga. Paano ka nakalabas? Halika. Umupo ka. Nitong mga nakaraang araw, ang katawan ko ay medyo gumaling. Kaya espesyal akong pumunta kay Dr. Fang para magpatingin. Anong nangyari? Imposible ito.
Ano ba talaga ang kalagayan ng asawa ko? Goro, magsabi ka ng totoo. Nagpatawag ka ba ng kilalang doktor? Nagpalit ka ba ng Race Eta? Patuloy kong iniinom ang mga gamot na ibinigay ninyo. Hindi ako nagpalit ng Race Eta. Lalong hindi ako tumawag ng espesyal na manggagamot. Totoo nga, ito ang mga gamot na kailangan. Pero parang hindi tama ito. Ganito ba talaga kagaling ang kakayahan ko sa panggagamot? Ang sakit mo. Sa wakas, may pagbuti na. Kailangang palitan ang Race Eta. Napakaganda nito. Sabi ko nga sa'yo, bata ka. Ang sakit na ininda mo ng mahigit 10 taon. Sa wakas, may epekto na. Bakit parang hindi ka masaya? Simula noong gabi ng kasal natin. Tuwing malapit ako sa kanya, pakiramdam ko, anggan ng buong katawan ko. Alam ko naman na gumagaling na ang sakit ko. Mahal kong asawa. Sabi ko nga, gagaling ka rin. Sa hinaharap, magpapakahirap akong mag-isip ng paraan para kumita ng pera at makabili ng mas magagandang gamot para sa'yo. Ikaw naman, mag-focus ka sa pag-inom ng gamot sa bahay. Kapag tuluyan ka ng gumaling, magiging napakaganda ka sa bahay. Ako ang bahala sa pagkita ng pera para sa pamilya. Kaya ang pangarap mo ay kumita ng pera para sa pamilya. Siyempre naman, kapag may pera, hindi na tayo magugutom at makakapagpagamot ng maayos si asawa. Dati, hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga espiritu. Mas lalo kong iniisip na kay Tuwatawa ang ideya ng nabyang pampaswerte. Pero ngayon, kapag nakikita ko ang kanyang ngiti, talagang naniwala na ako. Yoyo, ikaw talaga ang nabyang pampaswerte ng pamilya natin. Yoyo, hindi naman ito pista o espesyal na okasyon. Saan nanggaling ang ganito karaming pulang papel? Hiningi ko lahat ito kay ina. Noong araw ng kasal natin, bumili si ina ng maraming pulang papel pero hindi lahat nagamit. At itong selyo. Kaninang umaga, nadaanan ko si kuya. Pinakiusapan ko siyang gawin ito para sa akin. Magpapraktis ka ba ng pagsusulat sa pulang papel? May kinalaman ba ito sa feng shui o anuman? Hindi ito para sa pagsusulat. Balak kong gamitin ito para magnegosyo. Asawa ko, tingnan mo. Malapit na ang bagong taon. Ang pinakamabentang produkto ay ang mga spring couplets. Ang ganda ng sulat mo, asawa ko. Bakit hindi mo ako tulungan? Gumawa ka ng mas maraming magagandang spring couplets. Ibebenta ko ang mga ito. Paano mo nalaman na maganda ang sulat ko? Alam ko naman. Noong ibinigay mo sa akin ang kasulatan ng paghihiwalay, binasa ko iyon noong araw ng kasal natin. At binasa ko pa ito ng ilang beses pagkatapos. Kahit hindi ko alam ang mga salita, pakiramdam ko, maganda iyon. Habang hindi pa natututo si Yoyo ng lahat ng mga salita, kailangan kong mag-isip ng paraan. Itapon mo na ang kasulatan ng paghihiwalay. Goro. Oh. Ngayon ay taon ng sakuna. Hirap ang lahat na makakain ng maayos. Sino pa ang may gana? Bumili ng mga ganitong pangbagong taon na dekorasyon. Maraming mayayamang pamilya sa bayan. Hindi naman lahat ay walang kakayahang bumili. Kailangan lang nating hanapin ang mga taong ito. Iyong may kakayahang gumastos. Paano natin sila pipiliin? Hindi natin sila mahahanap, pero may mga tao na makakahanap. Ang dami ng pulang papel. Magbubukas tayo para magnegosyo. Magbebenta ng dekorasyon sa taon ng sakuna. Wala ba kayong problema sa pag-iisip? Tama naman. Magbebenta talaga kami ng dekorasyon. Isa ang magsusulat, isa ang magbebenta. Mag-asawa ang magtutulungan, kaya hindi nakakapagod. Baka nag-iilusyon lang kayo. Hindi naman mahal ang pulang papel. Kung hindi susubukan, paano malalaman? Kung nag-iilusyon nga ba? HMM. Kahit wala masyadong basehan. Pero pakiramdam ko, may nagturo sa akin sa panaginip. Hindi mahal ang pulang papel. Pero kung gagawin mo ito, mapapagod ang may sakit. Hindi rin mura ang gamot. Ikaw, nagkamali ako. Mali na ako, hindi pa ba sapat yun? Sige, magsalita ka. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Hindi ba sinabi mo dati, nakasama mo ang maraming mga kapatid, na namamaalamos kayo sa bayan, tungkol sa pagbibenta ng mga spring couplets pagkatapos nito? Aasa na lang ako sa inyo. Kaya pala naghihintay ka sa akin dito. Ang mag-asawang walang puso na ito. Si Joe na si Kim. Magpoprotesta ako. Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Walang reklamo. Susundin ang plano ng may-ari.
Basta nandito ka pa, tulungan mo siyang magbenta ng spring couplets. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng itlog ko para kainin. Kasunduan. Ate, sige, magsalita ka. Paano mo gustong ibenta? Tayo, itago muna natin ang sarili nating mga spring couplets. Pumunta muna tayo sa palengke. Alamin muna ang presyo ng iba. Ate, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa maliit na bagay na ito. Ate, hindi pare-pareho ang presyo ng mga spring couplets. 3 hanggang 4 na wen. Mayroong 7 hanggang 8 wen bawat pares. Ang pinakamataas ay 10 wen bawat pares. Mas maganda pa ang papel na ginagamit nila kaysa sa atin. Naiintindihan ko. Tawagin mo muna ang mga tao mo. Ate, kailangan nating magbenta. Ang dami nang nagbebenta ng spring couplets sa kalsada. Paano mo inaagaw ang merkado sa iba? Hindi natatakot. Sige, ayos. Mabait.